Mga sanggol sa UK na buo gamit ang DNA ng tatlong tao. Nag-develop ang British scientist ng bagong in vitro fertilization o IVF-based technique na tinatawag na pronuclear transfer para hindi na maipasa ang mitochondrial disease sa mga sanggol. Isa kada 5,000 sanggol kasi ang tinatamaan ng sakit na ito na dulot ng faulty mitochondria na parte ng cells ng tao. Kapag may ganitong kondisyon ng sanggol, pwedeng madamage ang organs tulad ng utak at puso at sa kasamaang palad wala itong lunas. Sa pronuclear transfer na procedure, gagamitin ang sperm cell ng tatay at egg cell ng nanay na may faulty mitochondria. Pagkatapos, idadagdag ang healthy mitochondria mula sa egg cell ng isang donor. Sa prosesong ito, nabubuo ang isang healthy embryo na may less than 1% DNA ng donor. Ayon sa obserbasyon, lahat ng sanggol ay healthy at may mababa o halos undetectable levels ng faulty mitochondria. Sa ngayon, aprobado na ang method na ito para isagawa sa 35 pasyente sa UK. Legal na rin ito sa Australia, pero ban pa rin sa ibang bansa tulad ng US kung saan ipinagbabawal ang genetic modification ng embryos. Dagdag pa ng mga eksperto, kahit tatlong DNA ang pinanggalingan ng mga sanggol, hindi raw nangangahulugang pwede na silang tawagin na three-parent babies. Bukod kasi sa pagibigay ng healthy mitochondria, hindi maituturing sapat ang less than 1% DNA ng donors para maapektuhan ang traits o appearances ng mga bata. Sa ngayon, kailangan pa rin ng mas malalim na pag-aaral sa pagpapatuloy ng pronuclear transfer method. Gayunpaman, itinuturing ito ng mga scientists bilang epektibong paraan para matigil ang pagpasa ng mitochondrial disease sa mga susunod na henerasyon.